And before na pregnant pa ako lang mag-isa kasi syempre si Jonas nasa ibang bansa. Plus, thankful lang din ako sa DLSU ha. Kasi pinayagan nila akong pumasok kahit na pregnant ako. Wow. Parang sabi ko talaga sa kanila, gusto kong tapusin. Kasi sayang yung time na nasa bahay lang ako. Oo. Sayang yung time na hindi naman ako nag-volleyball. So why not tapusin ko kahit na mahirap. Tapos siguro yun yung mga times na mahirap talaga. Kasi since ako lang mag-isa, tapos si Jonas sa ibang bansa, ako lang mag-isa sa bahay. So yun yung talaga nakapagpatibay sa akin. Aside from that, nung nanganak ako kay Austin, siguro yun nga yung sinasabi nila na postpartum. Oo. Nung mga una-unang months, hindi ko siya na-feel kasi nandoon ako sa point na gusto ko makabalik ng volleyball eh. So hindi ko iniisip yung mga postpartum ganyan. Oo. May time lang talaga na rest day namin. Tapos parang doon ako nagmuni-muni. Tapos hanggang sa umiiyak na lang ako mag-isa. Parang paano ko ba gagawin? Kasi si Austin hindi tumatahan sa pag-iyak. Tapos puyat na ako. Tapos kailangan ko pa mag-aral kasi may thesis ako. Magde-defend ako mamaya. Parang ganon. Tapos may laro din mamaya. So paano ko pagkakasyahin? Puyat ako. So talagang katawan ko yung puhunan ko nung time na yun. Na talagang doon ko masasabi na ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Na kaya mo pa ba? Parang kaya ko pa ba? Parang tama na to? Umaabot din ako sa point na yes, maraming questions sa sarili ko. Na hindi ko alam kung ano nang gagawin ko. Parang sobrang helpless ako that time. Yun lang naman. Nakapagpatibay talaga siya sa akin. Anong, may nakausap ka ba? Is there someone na nag-help sa'yo para makakope up ka dun? Siyempre, sa mga thoughts mo? As usual, yung partner ko naman talaga, si Jonas. Parang kahit na ever since naman LDR talaga kami, wino-work on namin kung paano niya ako matutulungan in ways na kahit malayo siya, mapaparamdam niya sa akin na nandyan siya. Which is yun nga, lagi niya akong i-call, kamustahin niya ako, uwi siya from time to time kahit alam ko na mas kailangan niya mag-work. Pero pinipili niya rin na umuwi kasi kasi mahal ka niya. Kasi love niya ako. May saka mga si surprise Austin. visits siya. I yes. remember. Parang, why are you here? Dito. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat nagtatrabaho? Yung mga ganong yung mood. Muna masaya, tapos biglang, nagtatrabaho. Ba't dito? Ayun, yun naman ate. Maganda din yung support system niya. That's Opo. why. Yes, ang dami yung nag-aalaga kayo. Pinagpapasahan niya siya ngayon. Sobrang thankful ako sa Akari family, sa Alas, na talaga sinasalo ako kahit saan ako magpunta. Salamat sa panonood ng Beast Mode. Kung na-enjoy mo ang episode na to, may mas marami pa kaming kwento ng sigawan, asaran, at kulitan dito sa channel. At syempre, huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para ikaw ang unang makakita ng bagong Beast Mode drops. Follow na rin kami sa socials. Daming behind the scenes at bonus clips na papangka sa feed mo.